Si Pau Pau, nag-aw-aw. Alamin natin, panoorin po natin. Eto na yung fur mommy. Fur mommy na galit, lalaban para sa kanyang fur baby. Deli, humarap ka na! So, Deli, anong problema? Ano ko po, ma'am, yung aso ko, pagdating ko sa bahay, may sugat. Eh, lagi po akong wala kasi naglalabada ako. Tapos nung time na umuwi ako, nag-iiyak yung aso, sumisigaw. Pagdating sa bahay, pagtingin ko po, may sugat na. Oh. Kasi inano siya pala, inano ng kahoy na may baga. Sinundot ng kahoy na may baga yung Opo. aso. Eh, nakita po nung apo ko, yun ang nagsabi sa akin na inano daw ni Ping. Bakit? Ba't galit siya sa aso? Siguro yun, ma'am, may galit siguro siya sa akin kasi nung nakatira siya sa amin noon, nag-ano siya sa akin na ipasok ko siya sa trabaho. Eh, hindi naman po ako siya, hindi ko siya pinasok, ma'am, kasi alam ko, hindi naman siya ganong marunong maglabada ba. Ako, trabaho ko, labada. Okay, so nanay, mapagmahal din ako sa aso. Itong aso mo parang anak-anakan mo na. Opo. May anak kang sarili. Meron po, 3. Tatlo. Ilan Pero ang may aso mga asawa mo? na po siya. May mga asawa na. So itong asong ito, si Angie, ay libangan mo na siya. Opo. Ipakita nga natin, Ryle, si Angie. Kanina, baka nabibilaukan na itong asong ito. Kanina pa natin siya pinag-uusapan. O, nakakagat na niya yung dila niya. O, eto na. Hi, Angie! Cute-cute naman. Kahawig kami, ha? Sa mata, oo, sa mata, parang, tingnan mo. Oy, grabe naman kayo. Okay, so eto na si Angie. So, biglaan na lang pag uwi niya, may sugat na. Ayun. Ipakita natin, Ryle, yung sugat ni Angie. Uy, grabe naman yan. Malaki po, Ate Corinne. Parang malalim. Oh, no. parang malalim. It's a no-no. No-no. It's a no-no. Nung makita mo si Angie, anong ginawa mo? Sumugod ka ba? Naano ko kasi hindi ko naman nakita kung sinong may gawa. Nagagalit po ako. Sabi ko, sino may gawa ng aso ko? Tapos nung yung apo ko, nagwalis dun sa harapan ng malapit sa kanila. Doon niya sinabi sa akin, Dula, yung aso mo si Ate Ping ang pasok. Bakit? Eh, nakita ko po tumakbo po yung aso. Sinundan niya, bit-bit niya yung kahoy na may baga. Oh my God. Kitang-kita. Paano naman nangyari na meron siyang, kahoy na nagbabaga? Nagluluto ba siya nung mga panahon na Pagkahoy yun? panahog, kaya gano'n. Nagkahoy siguro sa panggatong. Panggatong. So nakita, ginantihan. Naiiyak nga si Nanay Deli, Yan ang isang panig. Yung kabilang panig naman, eto na. Irresponsableng pet owner. Daw, ayan na naman ang maanghang na patutsada nitong kalaban ni Deli sa kanya. Peng, humarap ka na. Sinadya mo bang pasuin talaga ng baga itong dog na si Angela? Hindi po, ma'am. Kasi yung aso na yan, hindi lang isa, 2 beses pumapasok sa bahay namin. Pag tuwing pumapasok po siya sa bahay namin, kinakalat niya po yung basurahan namin. Ngayon po, ma'am, sinabihan ko po to, ma'am, hindi 2, 3. Ate Deli, baka pwede please pakitalian yung aso nyo. Kasi po, hindi na siya napupurisyo na po ako dahil yung basuran kinakalat niya dun sa may kusina namin. Ngayon, isang beses, tinaboy ko siya. Siyempre, aso yun Sino ba naman tayo para hindi magpamahal sa aso? Ngayon, hinayaan ko. Yung isang beses, one time, kumakain po yung anak ko, nandoon yung aso niya, biglang tinuklaw yung kamay na anak ko dahil inagaw yung pagkain. Ngayon, ma'am, nagluluto po ako. Kasi, ma'am, nagkakahoy po kami. Kahoy po ang gamit namin. Ngayon, siyempre sa sobrang takot ko, gulat ko dahil anak ko yung sumigaw Nung pagsigaw ko, ma'am, hindi nawala po sa isip ko na ang dala ko pala ay panggatong. Nung pagtayo ko po at pagbugaw ko sa aso,
nasundot ko po talaga ang aso. Sa sobrang Yan ang takot aso ko. yan, may At galit ka lang sa niyakap ko po akin. ang anak ko. Hindi. Talaga yung Oo, aso mo bakit? talaga, talian mo. May galit ka para sa akin. hindi Yung nakapurisyo. aso ko, may kulungan. Purisyo May ang aso kulungan mo. yung aso ko. Purisyo ang Yes! aso mo. Purisyo. Purisyo. May kulungan yung aso ko. Muntik na makagat ang Pagdating ko anak lang, ko. nakakawala na. Ikaw! Agat ang anak ko. Sinungaling ka! Yung aso mo dapat ikulong mo. Bakit? May galit ka sa akin eh! Nakagat ang anak ko. Oh, ano? Kahit sinong nanay. Nakagat yun eh, baby pa yung aso ko! Anong bibi? Sinungaling ka! Ilang beses ka nagkakala? Teka muna, sandali lang ha. Nanay Deli, sandali. Pasalitain muna natin si Nanay Peng. Ha? Ilang beses Naintindihan- nagkakalat yun sa bahay. O, nag-iintindihan ko na. Naintindihan Ilang ko na. beses. Kakagatin yung anak ko, ha? Nanay Deli, nasa pagdisiplina rin yan ng aso. Meron din kami naging kaso dito, naalala mo, Ryle? Si Abdul po. Si Abdul. Naalala pa yung pangalan, ha? Pinalagyan namin ng screen ang bahay. Kasi parating ang pumupunta sa kapitbahay. Kayo ba nakabukas din ang pintuan nyo? Bukas po, ma'am. Papasukin yan ng butike, ipis, daga, pusa, aso. Papasukin ng mga taong hindi mo gusto. Magnanakaw. Alam mo yung ganon? Pinakamaganda talaga kasi may screen ang bahay. Para pumapasok pa rin yung hangin at liwanag nang hindi nakakapasok yung hindi dapat. Ano? Okay. So, ikaw lang ba ang pinapasok na bahay kasi kayo ang magkadikit? Hindi po, ma'am. Pumapasok po talaga kahit saang bahay yung aso niya. Ayun. Tsaka nagkakalkal po talaga ng basura yung aso niya. Nay Deli, baka gutom. Hindi kaya dapat nag-iiwan ka ng pagkain doon. Lagi po may pagkain yun. Nag-i-inspection. Ha? Nag-i-inspection. Oo. Kasi siguro sabi, ano kaya ulam sa kabila? Correct. Baka Kasi nagsasawa chichismis sa po. pagkain sa kanila. Oo, baka nagsasawa sa pagkain. Kailangan niya parating may pagkain sa bowl at tubig na malinis. Oo, doon sa inyong bahay. Pero ang tanong dito, Peng, may galit ka daw talaga kay Deli. Kasi hindi ka daw... May iba pala. Talagang masama ang Iba loob ko pala. yan sa kanya, ma'am. Kasi Tinatagilan yung aso. isang beses po, Dinadahilan nagpahanap yung po aso. sa kanya ng trabaho, extra income. Ngayon, umasa po ako dahil sabi ko, ihanap mo ako ng trabaho dahil walang trabaho ang asawa ko tsaka nag-aaral yung anak ko. Sabi niya, okay. Tapos namalay-malayan ko, ma'am, iba yung pinasok niya. Kahit naman po sino, umasa ako. Siyempre, umasa ako dahil sabi ko, bukas baka ipasok na ako ni Ate Deli. Yung pala, nabalitaan ko, iba yung pinasok niya. Kahit naman po sino. Kaya kahit siya po lang sino. hindi pinasok kasi Kahit hindi po naman siya sino. marunong gaanong magtrabaho. Wala ka bang ano trabaho lang. ngayon, Peng? Extra lang po, ma'am. Naglalabada. Tama na daw ang maling kwento at magsabi na lang daw ng totoo. Ayan ang buwelta naman niya para kay Peng mula sa kanyang kakampi si Ignet. Ignet, humarap ka na. Oo. Ignet, ano ba ang nangyari talaga? Kasi po nun, ma'am, nagwawalis po ako noon sa tapat po ng bahay namin. Halos magkalapit lang po kasi kami ng bahay ni Ate Peng eh. Tapos, mga ilang minuto po, lumabas po yung aso ng lola ko, alaga po niya. Lumabas po, umiiyak po, tapos ang bilis po ng takbo. Parang may umuusok po. Habang tumatakbo po siya, parang may umuusok po. Tapos sumunod po siya na lumabas doon. Umiiyak po yung aso. Tapos yung sinasabi niya po na umiiyak yung anak niya, wala po akong narinig. Yung aso po yung umiiyak. Dagdag kasi mga lingan. Kasi Diba? akala ko po natuklaw talaga anak ko kasing lakas po ng iyak niya. Tsaka hindi niya po masasabi na hindi umiyak anak ko. Malayo po siya nagwawalis sa bahay namin eh. Well, Tanaw lang po. Oo. Ang nakita lang niya yung paglabas ng aso, pero hindi niya nakita yung pangyayari sa loob. Talaga, inaamin ko po na sa sobrang gulat ko, dahil anak ko na yung sumigaw eh. Siyempre. Na ano ko talaga siya. Pero yung sinabi niya, na walang umiyak, walang ano. Paano niya nalalaman umiyak? Medyo malayo siya sa bahay namin. Okay. Natanaw lang niya ako eh. Hindi talaga pwedeng sandalan yung narinig mo o hindi mo narinig. Maaring nagsasabi ka ng totoo, wala ka narinig, pero kung wala talagang ebidensyang nakita, hindi mapapatunayan na umiyak yung anak mo Malayo o po hindi siya, umiyak. opo, ma'am. 'Di ba? Ang ebidensya lang dito ngayon ay ito, yung sugat ng aso. Oo, yan lang ang talagang ebidensya. Kaya ito yung medyo mapapanagutan. Pero eto ngayon ang kakampi ni Peng. Sabi niya, can relate daw siya kay Peng dahil nakaranas din siya ng kasamaan daw ng ugali ni Deli. Anong kinalaman sa aso? Mamay, humarap ka na.
Nay, ano naman yung sinasabi mong masama daw yung ugali ni Deli? Masama talaga yan, ma'am, dahil yung aso niya nagkakalat ng basura. Mga ng bata, Sinungaling ka dinadala naman. doon sa bahay namin. Bibi yun eh. Nakikita ko palagi doon sa bahay ni Sinungaling, Iting. nakikita talaga ng Amo buong yun, mundo. amo yung Yan, alaga doon, ng yung aso mo. Buong mundo Totoo yan, nakita. ma'am. Sa buong dagat-dagatan na ano yung aso mo. Dapat, tinatalian mo kasi para hindi makapurhisyo sa mga bahay doon. Teka muna, iba yung aso, iba yung Deli. Mamay, ano yung masamang ugali ni Deli nga? Kasi po, nagpahanap din ako ng trabaho sa kanya dahil siya ang maraming kakilala. Hindi man niya ako pinasok kasi mag-alaga na lang daw ako sa asawa kong baldado, ma'am. Dr. Love, gaano ba kabigat ang responsibilidad ng isang fur parent? Una sa Biblia, dapat natin minamahal Nasa din. Bible, sa first Genesis, first chapter of Genesis, unang aklat yan sa Biblia, pinagkatiwala ng Diyos ang dominion over the animals sa tao. Kasi tayo may lohika, no? Nakakapangatwiran tayo. That reminds me of a song by the Carpenters na kinakanta ni Attorney Bless the Beast and the Children. Kasi itong mga animals, wala silang pagkakataon para magpaliwanag. No? Walang logic katulad natin. So pinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Meaning, sa atin ang mga nag-aalaga ng mga animals. Sa ating Pilipino, karamihan aso, may malaking responsibilidad tayo sa pagpapalaki sa kanila, sa training and discipline ng mga animals. Dito naman sa kay Peng na nasaktan yung aso mo, gusto kong paniwalaan talaga na wala siyang intensyon na premeditated na saktan yung aso. Siguro reaction ng isang ina, na yung kanyang anak, hindi ako maaaring maniwala na hindi umiyak yung anak niya nung agawan ng aso yung pagkain sa kamay ng anak niya, no? So, posibleng umiyak at reaction ng nanay yun na, kung ano yung hawak niya para mapalayo yung aso. Ang aral ay, kung wala ang aso doon sa bahay niya, wala tayong problema. Nandun yung aso mo sa bahay niya. May responsibilidad ka doon sa aso mo. So ngayon pa lang, pag-aralan mo na kung paano i-train ang aso. Yan, very, very sound advice.